Madalas akong naglilinis ng bahay tuwing Sabado. Isang oras ng pag-aayos. Paminsan-minsan ay nakakatuklas ako ng mga bagay na matagal nang nakatago. Sa araw na iyon, pinili kong linisin ang isang lumang silid sa itaas na matagal nang hindi nabubuksan. Sa loob, tila walang buhay ang paligid. Makapal na alikabok ang nakatambak sa bawat sulok at ang mga sapot ng gagamba ay nakasabit sa mga sulok ng kisame. Ang ilaw mula sa bintana ay tila hindi sapat upang pawiin ang kalungkutang naroroon. Sa pag-aayos ko ng mga gamit, napansin ko ang isang kahon. Ito'y may mga kalumaan na. Ang kulay ay kupas na kayumanggi. Binuksan ko ito ng walang pag-aalinlangan at doon ko nakita ang isang laruan, isang maliit na pulang kotse. Wala sa ayos ang gulong nito, ngunit may kakaibang bagay na nag-udyok sa akin para pagmasdan ito ng mabuti. Habang pinupunasan ko ang alikabok sa laruan, bigla itong umandar. Ang tunog ng gulong ay parang musika na bumalot sa katahimikan. Agad akong umatras, halos mahulog ang puso ko sa kaba. Pinanood ko ito, hindi makapaniwala sa aking nakita. Paano ito gumalaw ng mag-isa? Binaliwala ko ang takot at sinubukang ipaliwanag sa sarili ko na baka may naiwan lamang na baterya. Ngunit nang subukan kong galawin ito muli, naramdaman ko ang kakaibang lamig sa paligid. Tila may presensya na nagmamasid sa akin, nanunuot sa bawat hibla ng aking pagkatao. Nagpatuloy ako sa paglilinis, pilit na binabalewala ang nararamdaman. Ngunit habang lumilipas ang oras, naririnig ko ang mga mumunting yabag sa likod ko. Tumigil ako, lumingon, ngunit wala akong nakita. Nakaramdam ako ng kilabot na tila may nakatingin sa akin mula sa dilim ng silid. Pilit kong inisip na baka guni-guni ko lang ang lahat. Subalit nang bumalik ako sa kahon, nakita kong muli ang laruan. Ngayon ay nasa ibang posisyon. Parang ito'y gumulong patungo sa pinto. Hindi na ako mapakali. Paano ito nagawa ng laruan na yon? Habang inaayos ko ang mga gamit na ipapasok sa kahon, napansin ko ang isang papel na tila lumang sulat na nakatago sa ilalim. Kinabahan ako habang binubuksan ito. Ang sulat ay isinulat sa malinis na penmanship ng isang bata. Ito ay may mga simpleng guhit ng isang bahay at pamilya, ngunit ang nakapangingilabot ay ang huling linya. Huwag mo akong kalimutang balikan. Napagtanto ko na ang silid na ito ay may lihim na hindi ko palubusang nauunawaan. Ang multo ng batang dating nakatira dito ay tila nais magparamdam, na tila sinasabi na siya ay hindi pa handang lumisan. Ang aking kuryosidad ay napalitan ng takot, ngunit ang mas nakakatakot ay ang pagnanais kong malaman ang buong kwento sa likod ng mahiwagang laruan. Habang papalabas ako ng silid, muling umandar ang laruan. Ang tunog ng gulong nito ay tila isang paalala na hindi ko ito maaaring iwanan. Sa oras na iyon, alam kong hindi ko na maaaring balewalain ang mga nagaganap. Kailangang malaman ko ang katotohanan, kung anong lihim ang itinatago ng silid na ito at ang multo ng batang tila nananawagan para sa tulong. Pagkatapos ng mga kakaibang pangyayari sa unang gabi ng aking paglilinis, bumalik ako sa lumang bahay na iyon na puno ng kaba, ngunit may kasamang kakaibang pag-usisa. Ang bahay na ito ay matagal nang inabandona, ngunit may kung anong puwersang nagtutulak sa akin pabalik. Marahil ay dahil sa laruan, ang maliit na tren na gumalaw mag-isa, na tila puno ng misteryo at lihim. Nagsimula akong maglinis muli, iniiwasan ang sulok kung saan ko unang nakita ang tren. Ngunit habang patuloy akong nag-aayos ng mga gamit, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na tila sumasabay sa akin. Pinilit kong hindi ito pansinin. Ngunit nang muling gumalaw ang tren, napilitan akong harapin ang takot at ang misteryong bumabalot sa bahay na ito. May tao ba rito? Tanong ko
Kahit alam kong walang ibang naroroon, kundi ako. Ngunit ang katahimikan ng bahay ay tila sumagot sa akin na para bang may ibang presensya na nagmamasid. Nagpatuloy ako sa paglilinis at sa bawat hakbang ko'y tila may mga matang nakatingin. Hanggang sa marating ko ang isang lumang aparador na puno ng alikabok. Binuksan ko ito at natagpuan ang isang kahon ng mga lumang laruan. Isa-isang naglabasan ng mga alaala ng nakaraan, mga manika, kotse, at bola na tila ba nagsasalaysay ng sariling kwento. Ngunit may isang laruan na agad na kumuha ng aking pansin. Isang stuffed bear na may mga punit sa gilid. Nang hawakan ko ito, bigla kong naramdaman ang kakaibang lamig na dumaloy sa aking katawan. At sa isang iglap, tila may bumubulong sa akin. Isang boses ng bata na puno ng lungkot. "Huwag mo akong iwan," sabi ng boses, na nagpadaloy ng kilabot sa aking buong katawan. Napaatras ako, halos mabitiwan ng bear. Ngunit sa halip na takot, naramdaman kong kailangan kong manatili. Kailangan kong malaman ang katotohanan sa likod ng mga laruan at ng multo ng batang nararamdaman kong naroroon. Lumingali nga ako sa paligid, sinusubukang alamin kung saan nagmumula ang boses. Nakita ko ang isang lumang larawan sa sahig, bahagyang natatakpan ng alikabok. Pinulot ko ito, at sa dim light ng silid, nakita ko ang imahe ng isang batang lalaki na may hawak na parehong stuffed bear. Ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng kwento ng kalungkutan at pagkawalay. Habang tinitignan ang litrato, biglang bumukas ang pinto ng aparador at nag-ingay ang mga laruan sa loob nito. Isa-isa silang gumalaw, tila nabubuhay sa sariling mundo. Nagsimula akong kabahan, ngunit nanatili akong kalmado. Pinipilit na unawain ang mga nangyayari. Sa gitna ng kaguluhan, natanaw ko ang isang maliit na sulat sa ilalim ng kahon ng mga laruan. Dahan-dahan ko itong kinuha, at nang aking nabasa, bumalot sa akin ang isang malamig na katotohanan. "Para kay Tommy," nakasaad sa sulat. "Huwag kang mag-alala, palagi kitang babantayan." Ang lagda ay mula sa isang ina na tila nagpaalam sa kanyang anak. Bigla kong naalala ang isang kwento na narinig ko mula sa kapitbahay. Ang batang si Tommy, na dating nakatira sa bahay na ito, ay nawala sa isang trahedya. Ang kanyang ina, sa kalungkutan, ay iniwan ang lahat ng alaala sa bahay na ito, umaasang ang kanyang kaluluwa ay makakahulagpos. At doon ko napagtanto, ang mga laruan ay hindi basta-basta gumagalaw. Ang mga ito ay puno ng enerhiya at alaala ng batang si Tommy, na tila nag-aantay na may makinig sa kanyang kwento. Ngunit bago ko pa man makumpleto ang aking iniisip, biglang nagpatay-sindi ang ilaw sa silid. Kasabay nito ang boses ng bata na tila nagmumula sa lahat ng sulok ng bahay. "Tulungan mo ako," ang sabi nito, at sa pagkakataong iyon, hindi ko na kayang magpanggap na walang nangyayari. Sa mga sumunod na sandali, lahat ng nangyari ay tila isang delubyo ng emosyon at takot. Ang mga laruan ay gumagalaw na parang may sariling buhay, at ang boses ni Tommy ay nagiging mas malakas at mas malinaw. At sa wakas, sa isang iglap ng katahimikan, isang anino ang lumitaw sa harap ko. Isang batang lalaki na may hawak na stuffed bear, ang parehong laruan na nakita ko kanina. "Huwag kang matakot," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamakaawa. "Kailangan ko ng tulong para makahanap ng kapayapaan." Bago pa man ako makasagot, biglang naglaho ang kanyang anyo. Ngunit ang kanyang presensya ay nanatili, kasama ng mga gumagalaw na laruan na tila nag-aanyaya sa akin na ipagpatuloy ang aking misyon. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng silid, may bagong determinasyon. Kailangan kong malaman ang buong kwento ni Tommy. Ngunit habang iniisip ko ito, may narinig akong yabag mula sa itaas.
Isang bagong misteryo na kailangan kong harapin. Pagkatapos ng karanasan kong yon sa lumang bahay, hindi ko naalis sa isip ko ang nakakatakot na laruan. Ang mga mata nitong tila sumusunod sa akin at ang malamig na hangin na dumaan sa aking batok ay sapat na upang magpatayo ng aking mga balahibo. Ngunit sa kabila ng takot, may bahagi sa akin na nagtutulak na bumalik at alamin ang totoo. Ano nga ba ang nangyari sa batang dating nakatira doon? At bakit patuloy itong gumagala sa bahay na iyon? Nang sumunod na araw, bumalik ako sa bahay. Ang hangin ay tila mas malamig at mas mabigat. Sa bawat hakbang ko papasok, tila may bumubulong sa akin na magpatuloy. Sa aking paglapit sa silid na yon, napansin kong iniwan ko palang bukas ang pinto. Hindi ko maalala kung iniwan ko nga bang bukas ito o may ibang nagbukas nito pagkaraang umalis ako. Pagpasok ko sa loob, agad kong napansin ang laruan. Nandoon pa rin ito, nakatayo sa gitna ng silid, at tila walang sino man ang nagalaw dito mula nang huli ko itong makita. Lumapit ako upang suriin ito ng mas mabuti. Ang mga detalye ng laruan ay nakakabighani. Napakatanda na nito at tila nilumana ng panahon. Ngunit sa kabila ng kalumaan, may kakaibang sigla sa mga mata nito. Habang abala akong nagmamasid, may narinig akong kaluskos sa likod ko. Agad akong napalingon, ngunit wala akong nakita, kundi ang mga anino ng mga puno sa labas na sumasayaw dahil sa hangin. Ngunit hindi pa man ako nakakabawi mula sa pagkabigla. Naramdaman ko ang malamig na hangin sa aking batok. Para bang may dumaan na multo sa likod ko. Di ko na napigilan ang sarili ko at tinanong, "Sino ka? Ano ang kailangan mo sa akin?" Walang sagot. Tanging ang tunog ng mga dahon sa labas ang naririnig ko. Ngunit sa aking paglingon muli sa laruan, may nakita akong kakaiba. May maliit na papel na nakalagay sa tabi nito, na tila isinulat ng isang bata. Dahan-dahan kong dinampot ang papel. Ang mga sulat kamay ay magulo at tila ginawa ng isang bata. "Huwag mo akong iwan," ang nakasulat dito. Nagdulot ito ng kilabot sa akin. Sino ang batang ito? At bakit niya ako hinihilingang huwag siyang iwan? Naramdaman ko ang biglaang pagbagsak ng temperatura ng silid. Sa oras na iyon, alam kong hindi ako nag-iisa. May presensya na nagmamasid sa akin, naghihintay ng aking susunod na hakbang. Binalik ko ang tingin ko sa laruan, at sa pagkakataong ito, nagulat ako nang makita itong gumalaw. Hindi ito basta simpleng paggalaw, para bang may nagkukumpas dito na tila may buhay. Habang nakatitig ako sa laruan, bigla kong naramdaman ang isang malumanay na paghawak sa aking kamay. Halos mapatili ako sa gulat, ngunit nang makita kong walang tao sa paligid, napagtanto kong ito na ang multo ng bata. "Bakit mo ako sinusundan?" Tanong ko, inaasahan na wala akong sagot na maririnig. Ngunit sa gulat ko, isang malamig at mahina na tinig ang sumagot, "Naghahanap ako ng kaibigan." Halos hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Isang multo na naghahanap ng kaibigan? Sa kabila ng takot, nakaramdam ako ng awa. Tila nakakulong ang batang ito sa mundong ito, naghahanap ng makakasama. Nagpasya akong bumalik sa bahay sa mga susunod na araw. Sa bawat pagbalik ko, lalo kong nararamdaman ang presensya ng bata. Unti-unti, nagkwento siya sa akin. Siya raw ay si Tomas, isang batang na aksidente sa bahay na ito, maraming taon na ang nakalipas. Minsang naglalaro siya sa silid na iyon nang biglang bumagsak ang isang bahagi ng kisame. Mula noon, hindi na siya nakaalis sa bahay at ang laruan na iyon ang kanyang laging kasama. Habang nagkakaroon kami ng koneksyon ni Thomas, natutunan kong hindi lahat ng multo ay dapat katakutan. May mga kaluluwa na nangangailangan ng tulong. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, mayroon pa ring bahagi ng bahay na hindi ko maipaliwanag.
isang bahagi na tila may mas malalim na sikreto. Isang gabi, habang abala ako sa pakikipag-usap kay Tomas, may narinig akong kakaibang tunog mula sa ilalim ng sahig. Isang tunog na tila ba may kumakaluskos sa ilalim. Nang maghanap ako ng pinanggagalingan, natagpuan ko ang isang maliit na pinto sa sahig na hindi ko napansin dati. May kakaibang enerhiya na pumapaligid dito. Alam kong ito na ang susi sa lahat ng misteryo sa bahay na ito. Habang unti-unti kong binubuksan ang pinto, naramdaman ko ang pag-aalinlangan at kaba. Ano kaya ang nandoon? Ang sagot ay nasa ilalim ng sahig at alam kong oras na upang tuklasin ito. Ngunit bago ko pa man buksan ng tuluyan, narinig ko ang isang pahayag mula kay Tomas. Huwag kang pumunta roon. Doon nagtatago ang dilim. Sa sandaling yon, napagtanto ko na may mas malalim na kwento at mas mapanganib na sikreto ang bahay na ito na kailangan kong tuklasin. Ngunit handa na ba akong harapin ang dilim na yon? Habang patuloy akong naglilinis sa lumang silid na tila ba hindi na napasukan ng sinumang tao sa napakahabang panahon. Hindi ko maiwasang mapatingin sa sulok kung saan ko unang nakita ang laruang iyon. Isang maliit na tren na gawa sa kahoy na may kakaibang kinang sa pagkakakulay. Kahit ilang beses ko na itong sinubukan itago sa lumang aparador, palagi itong bumabalik sa parehong lugar. Nakakapanindig, balahibo ang presensya nito na para bang naglalaman ito ng isang bahagi ng nakaraan na ayaw magpahinga. Bawat hakbang ko ay tila ba may mga matang nakamasid sa akin at ang bawat tunog ng aking walis ay para bang umaalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Pilit kong iwinaksi sa aking isipan ang mga alingaw-ngaw ng nakaraan na tila ba nagmumula sa mga dingding ng silid na ito. Ngunit hindi ko maiwasan ang malamig na hangin na dumadampi sa aking balat, isang pahiwatig ng presensyang hindi ko nakikita. Nang muli kong iangat ang tren, saka ko lang napansin ang pangalan ng batang nakaukit sa ilalim nito, Emilio. May kung anong kuryosidad ang pumukaw sa akin, kaya't sinubukan kong alamin ang tungkol sa batang ito. Sa mga lumang dokumento na nakuha ko mula sa may-ari ng bahay, nalaman kong si Emilio ay isang batang masayahin na minsang nanirahan dito noong dekada 50. Ngunit isang araw, bigla na lamang siyang nawala at nanatiling misteryo ang kanyang pagkawala. Habang nakaluhod ako sa sahig, naramdaman ko ang biglang paglamig ng paligid. Ang mga bintana ay nagsimulang magkulay abo at ang liwanag mula sa labas ay tila ba unti-unting hinihigop ng kadiliman. Ang tren na aking hawak ay biglang kumilos. Umandar ito mula sa aking palad at naglakbay sa sahig na para bang may sarili itong buhay. Ang mga gulong nito ay nag-iingay habang dumudulas sa mga sahig na kahoy at ang bawat pag-ikot ay tila ba isang mensahe na hindi ko maintindihan. Sa pagtakbo ng tren, nagmistulang bumabalik ang panahon. Ang mga larawan sa dingding ay nagiging malinaw at sa isang iglap, nakita ko ang imahe ng isang batang lalaki na naglalaro kasama ang tren. Ang kanyang halakhak ay umalingaw-ngaw sa buong silid, tila ba nagmumula sa isang dimensyon na hindi ko maabot. Subalit sa kanyang mga mata ay may bahid ng lungkot at pagnanasa. At sa isang iglap, ang tren ay huminto, bumagsak sa sahig, at ang lahat ng ito ay nawala na parang bula. Hindi ko na alam kung ano ang totoo at kung ano ang bunga lamang ng aking imahinasyon. Ngunit isa lang ang tiyak, hindi ko na kayang balewalain ang mga pangyayari. Kailangan kong malaman kung ano ang tunay na nangyari kay Emilio. Kailangan kong mahanap ang kapayapaan para sa kanyang kaluluwa. Sa mga sumunod na araw, pilit kong inalam ang mga detalye ng kanyang pagkawala. Kinausap ko ang ilang matandang kapitbahay na minsang nakasaksi sa kanyang paglalaro sa bakuran. Subalit lahat ng kanilang kwento ay tila ba may kulang
na para bang may isang piraso ng palaisipan na hindi nila maibigay. Hanggang sa isang gabi, habang ako'y naglalakad pa uwi mula sa isang mahabang araw ng pagsasaliksik, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sa kabilang linya ay ang mahinang boses ng isang matandang babae. Alam ko kung saan mo siya matatagpuan, bulong niya, habang ang kanyang tinig ay nanginginig sa takot at pangamba. Pumunta ka sa lumang balon sa likod ng bahay. Doon mo matutuklasan ang kanyang lihim. Hindi ko na natanong kung sino siya dahil bigla na lamang naputol ang tawag. Nagdulot ito ng matinding kaba sa aking dibdib. Ngunit kasabay nito ay isang kakaibang pag-asa. Kung ito na ang pagkakataon upang matulungan si Emilio, hindi ko ito palalampasin. Kinabukasan, maaga pa lamang ay nagpunta na ako sa likod ng bahay. Ang lumang balon ay napapalibutan ng mga damo at mga patay na dahon. Ang paglapit ko rito ay tila ba isang hakbang patungo sa isang mundo ng mga alaala at lihim na matagal nang nakabaon. Habang nakatunghay ako sa loob ng balon, isang malamig na hangin ang biglang umihip mula sa kailaliman nito. Sa ilalim ng balon, nakita ko ang kumikislap na liwanag ng isang bagay, isang piraso ng tren na matagal nang nawawala. Ngunit bago ko pa man ito maabot, isang malamig na kamay ang biglang humawak sa aking braso. Napalingon ako sa paligid, ngunit wala akong nakita. Ang aking puso ay kumakarera sa kaba at takot, ngunit sa isang sulok ng aking isipan ay naroroon ang katanungan, kung hindi si Emilio ang humawak sa akin, sino ang naroroon? At ano ang kanilang layunin? Sa kabila ng mga agam-agam, alam kong hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Ngunit sa sandaling iyon, isang bagay ang malinaw. Hindi lamang si Emilio ang kaluluwang nagbabantay sa bahay na ito. May iba pang presensya na nagtatangkang iparating ang kanilang kwento. At sa kabila ng takot na bumabalot sa akin, alam kong kailangan kong magpatuloy. Nang magising ako kinabukasan, ang pagod at pagod mula sa buong araw ng paglilinis ay nararamdaman ko pa rin. Iniisip ko ang nangyari kagabi, ang laruan na gumagalaw mag-isa, at ang malamig na hangin na biglang dumaan sa akin. Naisip ko, marahil ay dala lamang ito ng pagod at imahinasyon ko. Pero hindi ko maalis sa isip ko ang mga pangyayari. Habang tinatapos ko ang natitirang bahagi ng silid, nakaramdam ako ng kakaibang presensya. Parang may nagmamasid. Sinubukan kong hindi ito intindihin, ngunit hindi ko maiwasang tingnan ang paligid. Walang kakaiba, ngunit nanatili ang pakiramdam na hindi ako nag-iisa. Sa isang sulok ng silid, ay may nakita akong lumang kahon na puno ng mga laruan. Karamihan sa mga ito'y mga sinaunang laruan, mga manika, kotse-kotsehan, at mga puzzle. Habang binubuksan ko ang mga ito, naramdaman kong parang may malamig na hangin na umihip sa batok ko. Nagtayuan ang balahibo ko. Naisip ko, marahil ay may bintanang nakabukas. Napansin ko ang isang lumang tren na laruan. Sinubukan kong paandarin ito, ngunit hindi gumagalaw. Pagkatapos ng ilang segundo, bigla itong umandar ng mag-isa. Tila may sariling buhay ang laruan na ito. Nagulat ako at napaatras. Sa gitna ng aking pag-aalala, naisipan kong bumalik na lang muna sa ibaba at magpahinga. Sa pagbaba ko, nakita kong bukas ang pinto ng banyo. Sigurado akong isinara ko ito kanina. Nagdadalawang isip akong tingnan ito, ngunit nanaig ang kuryosidad. Dahan-dahan akong lumapit, nagbabaka sakali na baka hangin lang ang nagbukas nito. Pagbukas ko ng pinto, wala namang kakaiba. Ngunit nang umalis na ako, may narinig akong mahina ngunit malinaw na boses ng batang naglalaro. "Ayos lang, gusto ko lang maglaro," sabi ng boses. Napahinto ako, nanginginig sa takot. Sinubukan kong kumbinsihin ng sarili na bunga lamang ito ng imahinasyon ko. Bumalik ako sa sala, ngunit nanatiling sariwa,
Sa isip ko ang narinig ko. Ano nga ba ang nangyayari sa bahay na ito? May multo nga ba? Bumalik ako sa silid upang tapusin ang paglilinis. Hindi ko na napigilang magtanong, sino ka? Walang sumagot. Nagpatuloy ako sa paglilinis. Ngunit tila hindi ko maalis ang pakiramdam na may batang nagmamasid sa akin. Habang naglalakad ako sa paligid ng silid, napansin ko ang isang lumang litrato na nakasabit sa dingding. Isang batang lalaki na may ngiti, hawak ang parehong laruan na tren na nakita ko kanina. Nagsimula nang mabuo sa isip ko ang kwento. Ang batang ito, ang tren, ang boses. Ang batang ito marahil ang multo na nasa bahay. Maya-maya pa, biglang bumukas ang ilaw sa silid. Napaatras ako sa gulat. Sa gitna ng silid, nakita ko ang anino ng isang bata. Gusto mo bang maglaro? Tanong ng boses, tila nagmumula sa anino. Hindi ko na napigilang sumagot. Ano ang gusto mong laro? Tanong ko, sinusubukang maging kalmado. Kabulan, sagot ng boses. Sabay takbo ng anino papunta sa madilim na bahagi ng silid. Hindi ko alam kung susundan ko siya. Ngunit bago ko pa man makapagdesisyon, biglang bumalik ang ilaw sa normal. Nawala ang anino at wala na ang boses. Ang tanging naiwan ay ang malamig na simoy at ang tahimik na kwarto. Napaupo ako sa sahig, pagod at naguguluhan. Ano nga ba ang nangyayari sa bahay na ito? Bakit tila may batang multo na gustong makipaglaro sa akin? Nagdesisyon akong alamin ang kwento ng bahay sa mga dating nakatira dito. Kailangan kong maintindihan kung bakit hindi matahimik ang kaluluwa ng batang iyon. Bago ako lumabas ng silid, napansin kong may bagong sulat sa alikabok sa mesa. Salamat sa paglalaro. Hanggang sa muli, nakasulat dito. Napatigil ako, nanginginig sa takot at pagkasabik. Ano ang kahulugan nito? Ano ang susunod na mangyayari? Habang naglalakad ako palabas ng bahay, pakiramdam ko ay may ibang mundo na ako na pinasok. Isang mundo kung saan ang mga alaala ng nakaraan ay buhay pa rin at handang makipaglaro. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, ano ang tunay na hangarin ng batang iyon? At ano ang naghihintay sa akin sa susunod na pagbalik ko? Sa aking paglabas, naramdaman ko ang biglang paghampas ng malamig na hangin sa aking mukha. Napatingala ako at sa isang iglap, nakita ko ang anyo ng batang nakangiti. Bago pa man ako makapagsalita, naglaho siya na parang bula. At sa likod ng aking isipan, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam. Ang pakiramdam na ang kwento naming dalawa ay hindi pa tapos. Tuwing gabi, habang tahimik ang paligid at ako lamang ang naiwan sa malaking bahay na ito, para bang may bumabalot na malamig na hangin sa akin. Ang mga anino sa mga dingding ay tila may sariling buhay, palaging gumagalaw, palaging nagmamasid. Pero sa kabila ng lahat, ako'y nagpatuloy. Kailangan kong matapos ang paglilinis ng silid na iyon sa ikalawang palapag. Ang silid na dati pagmamay-ari ng batang si Tomas, na ayon sa mga kwento, ay misteryosong nawala taon na ang nakalilipas. Isa na lamang ang natitira kong gawain. Ang itabi ang mga lumang laruan na nagkalat sa sahig. Ngunit sa tuwing pupulutin ko ang mga ito, para bang may bumubulong sa akin na huwag ko silang galawin. Ang mga tunog na iyon ay tila hangin na dumadaan sa mga pader. Ngunit minsan, malinaw kong naririnig ang mga ito. Mga bulong na nagmumula sa wala. Isang gabi, habang ako'y naglilinis, napansin ko ang isang maliit na tren na laruan. Isa itong lumang-luma na tren na yari sa kahoy, ngunit kapansin-pansin ang pagiging bago ng pintura nito. Dahan-dahan ko itong dinampot at inilagay sa kahon kasama ng iba pang mga laruan. Ngunit nang ako'y tumalikod upang kunin ang isa pang laruan, narinig ko ang tunog ng tren na tila umaandar. Ito'y imposible, sabi ko sa aking sarili. Ngunit nang ako'y bumalik sa kahon, nakita kong wala na doon ang tren.
Pinagilap ko ito sa paligid at sa aking pagkagulat, nakita ko itong nakapwesto sa gitna ng silid. Gumugulong ang mga gulong na tila may umaandar na makina sa loob. Hindi ko maipaliwanag ang aking nakita. Marahil ito'y ilusyon lamang ng aking pagod na isipan. Ngunit sa likod ng aking utak, alam ko ang katotohanan. May ibang puwersa sa silid na iyon. Kinaumagahan, nagdesisyon akong umalis na sa gawaing iyon. Ngunit bago pa man ako makaalis, isang matandang babae ang lumapit sa akin. Siya'y nakatira sa kalapit na bahay at may dala siyang lumang litrato. Ito ay si Tomas. Wika niya habang ipinapakita ang larawan ng isang batang masayahin. Alam ko na ang tungkol sa kanya, sagot ko. Siya ang batang nawala, hindi ba? Oo, tugon ng matanda. Ngunit may isang bagay na hindi mo pa nalalaman. Si Tomas ay hindi talaga nawala. Siya'y nakulong sa silid na yon, at ang mga laruan ang tanging paraan niya upang makipag-ugnayan sa atin. Nanginig ako sa narinig. Ang mga laruan? Paano ito posible? Ngunit may isang bahagi sa akin na nagsasabing kailangan kong bumalik. Kailangan kong malaman ang totoo. Pagdating ko sa bahay kinagabihan, dahan-dahan akong umakyat sa ikalawang palapag. Ang dilim ay tila mas sumisikip at ang malamig na hangin ay mas naging malamig. Pagpasok ko sa silid, nakita ko ang mga laruan na nakalagay ng maayos sa isang bilog sa gitna ng sahig, na para bang may seremonyang nagaganap. Sa gitna ng bilog, naroon ang tren. Umuusok at umiilaw kahit wala naman itong baterya. Naramdaman ko ang presensya ni Tomas. Tila may mga matang nakatingin sa akin, nagmamasid sa bawat kilos ko. Ako'y naupo sa sahig, kaharap ang mga laruan, at tinanong ko, Tomas, nandito ka ba? Ang tren ay biglang huminto, at isang malamig na hangin ang dumaan sa akin. Ang mga pinto ng aparador ay biglang bumukas at nagsara. Isa-isa, ang mga laruan ay gumalaw, at sa isang iglap, ang tren ay muling umandar, paikot-ikot sa silid. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, isang bata ang lumitaw sa harap ko, si Tomas. Ang kanyang anyo ay malabo, parang usok na hugis tao, ngunit malinaw ang kanyang mga mata, puno ng kalungkutan at pagmamakaawa. Tulungan mo ako, bulong niya. At sa kanyang mga matay, nakita ko ang kanyang pinagdaanan, ang mga taon ng pagkakakulong, ang kawalang pag-asa. Hindi ko alam kung paano ko siya matutulungan, ngunit isang bagay ang malinaw. Kailangan kong subukan. Habang iniisip ko kung paano ko siya maililigtas, biglang lumakas ang hangin sa loob ng silid. Ang mga bintana ay nagsimulang magkalampagan, at ang mga laruan ay parang mga buhay na nilalang na nagtatalunan sa paligid. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ko ang tawag ni Tomas. Ngunit sa isang iglap, siya'y nawala na parang bula. Naiwan akong nag-iisa. Ang mga laruan ay tahimik na muli, ngunit ang tren ay nagpatuloy sa pag-ikot. Tila isang alaala ng isang batang hindi pa nakakahanap ng kapayapaan. Alam kong hindi pa tapos ang lahat. Kailangang malaman ko ang sikreto ng bahay na ito, at higit sa lahat, kailangan kong mailigtas si Tomas. Ngunit paano? Habang patuloy akong naglilinis ng silid na yon, ang pagod ko'y tila nawawala sa bawat hakbang ko palapit sa laruang iyon. Isang maliit na tren, gawa sa kahoy at may mga kupas na pintura. Ilang beses ko na itong nakitang gumagalaw mag-isa. Ngunit paulit-ulit kong sinisisi ang hangin o kung anuman ang maaaring dahilan. Kahit alam kong wala namang hangin na pwedeng magtulak dito. Sa tuwing tititigan ko ang tren, tila may kung anong pumipintig sa loob ng dibdib ko. Isang kakaibang pakiramdam na hindi ko mawari, na para bang tinatawag ako nito. Sinubukan kong hindi pansinin, ngunit sa bawat pag-iwas ko'y lalo lamang itong lumalakas. Hanggang sa isang araw, napagdesisyunan kong
Hindi na pwedeng ganito. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Isang gabi, matapos kong tapusin ang lahat ng gawain ko sa bahay, bumalik ako sa silid na iyon. Madilim ang paligid, ngunit binaliwala ko ito. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa maliit na lampara sa tabi ng pinto. Naupo ako sa sahig, tapat ng laruang tren, at nagsimulang magmasid. Ilang minuto ang lumipas, ngunit wala pa ring nangyayari. Tahimik ang buong silid, tila walang anumang kakaiba. Hanggang sa naramdaman ko ang biglang paglamig ng hangin. Kasunod nito'y ang unti-unting pag-usad ng tren. Hindi ito basta simpleng paggalaw lamang. May ritmo ito, para bang may batang naglalaro. Hinila nito ang atensyon ko ng buong buo. Hindi ko na napigilan ang sarili kong magsalita. Sino ka? Ano ang kailangan mo? Walang sagot. Tanging ang mahina at paputol-putol na tunog ng tren ang naririnig ko. Ngunit sa paglingon ko sa paligid, sa gilid ng aking mata, nakita ko ang anino ng isang bata. Isang batang lalaki na nakatayo sa tabi ng bintana, nakatingin sa akin. Agad akong tumayo, ngunit sa paglingon ko'y wala naman akong nakita. Binaliwala ko ito at muling ibinalik ang tingin sa tren. Naroon pa rin ito, gumagalaw, ngunit ngayon ay tila mas mabagal. Sinundan ko ang direksyon ng galaw nito at napansin kong patungo ito sa isang sulok ng silid. May kung anong nagtulak sa akin upang sundan ito. Nang makarating ako sa sulok, bigla akong kinilabutan. May nakaukit sa sahig, tila isang mensahe. Hanapin mo ako, ang nakasaad. Hindi ko maipaliwanag ang takot na naramdaman ko ng mga sandaling iyon. Parang may kung anong malamig na hangin ang bumalot sa akin. Ngunit sa kabila ng takot, may kung anong nagtulak sa akin na gawin ang hinihingi ng mensahe. Kailangan kong hanapin ang batang ito, ang multo ng batang minsang nanirahan dito. Puno ng katanungan ang isip ko habang iniisip ko kung saan ko siya hahanapin. Wala akong ideya kung saan magsisimula. Ngunit isang bagay ang tiyak. Hindi ko siya matatagpuan kung hindi ako magsisimula sa lugar kung saan siya laging naglalaro. Ang tren. Nang bumalik ako sa tren, napansin kong may maliit na papel na nakasiksik sa ilalim nito. Dinampot ko ito at binuksan. Isa itong lumang larawan, may lamat na sa gilid at medyo kupas na. Nakalarawan dito ang isang batang lalaki, nakangiti, hawak ang laruang tren. Sa likod ng larawan, may nakasulat na pangalan, Daniel. Bigla kong naramdaman ang malamig na hangin sa aking batok at isang bulong ang narinig ko. Tulungan mo akong makahanap ng daan pa uwi. Nanginig ang mga kamay ko. Ngunit sa kabila nito, may kung anong nag-udyok sa akin na ituloy ang nasimulan ko. Alam kong kailangan kong malaman kung sino si Daniel at ano ang nangyari sa kanya. Ngunit paano ko ito gagawin? Wala akong anumang impormasyon maliban sa larawang ito. Doon ko naisipang puntahan ang lokal na aklatan. Baka sakaling may mga lumang record o dyaryo na makapagbigay liwanag sa kwento ni Daniel. Habang iniisip ko ito, biglang bumukas ang pinto, na para bang may kung anong puwersa ang nagpabukas nito. Agad akong lumabas ng silid, dala ang larawan, at isinara ang pinto. Ngunit bago ko ito tuluyang maisara, narinig ko muling umandar ang tren sa loob. Isang huling tingin ang ibinigay ko sa silid bago ko ito sinarado ng tuluyan. Habang naglalakad ako papalayo, isang bagay ang natitiyak ko. Hindi ito ang katapusan ng kwento. Isa lamang itong simula ng mas malalim at mas misteryosong paglalakbay. Isang paglalakbay na puno ng panganib at kasagutan sa mga tanong na bumabagabag sa akin. At sa bawat hakbang ko, alam kong kasama ko si Daniel. Umaasang matutulungan ko siyang makahanap ng daan pa uwi. Ngunit sa likod ng isip ko, isang tanong ang bumubulong. Ano ang mangyayari kapag natagpuan ko na ang daan pa uwi para kay Daniel?
Habang patuloy akong naglilinis ng silid na iyon, hindi ko maiwasang mag-isip tungkol sa mga kakatwang nangyayari nitong mga nakaraang araw. The old house creaked with the weight of its history, and every corner seemed to whisper secrets I wasn't sure I wanted to uncover. Ngunit ngayong gabi, may kakaibang lamig na bumalot sa akin. Isang lamig na tila nanggagaling hindi lamang sa hangin, kundi mula sa mismong mga pader ng bahay. Nang haplusin ko ang alikabok sa ibabaw ng lumang aparador, napansin kong parang may mga yapak na maliit na tila, bakas ng paa ng bata. Palagi kong iniisip na baka ito'y bunga lamang ng aking imahinasyon o kaya'y isang kalokohan ng aking pagod na isipan. Ngunit habang naglilinis, may naramdaman akong kakaiba, isang presensya na hindi ko maipaliwanag. Doon ko siya unang nakita. Isang maliit na laruan, isang lumang tren na yari sa kahoy, ang tila gumalaw ng mag-isa. Hindi ito basta paggalaw na dulot ng pagkakatabig ko o ng hangin. Ang tren ay dahan-dahang umusad papalapit sa akin at ang tunog ng mga gulong nito sa sahig ay tila bumubulong ng isang kwentong matagal nang nakalimutan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Tumayo ako, nanatiling nakatitig sa laruan, na ngayon ay huminto na sa pag-usad. Sino ka? Ang tanong ko, kahit alam kong wala akong inaasahang sagot. Pero sa isang iglap, isang malamig na hangin ang dumaan at tila may bumulong sa aking tenga. Isang tinig na tila nagmumula sa kabila ng pader ng realidad. Ako si Thomas, sabi ng tinig, naghihintay sa kaibigan. Nanindig ang balahibo ko. Alam kong may kung anong espiritu ang nasa silid. Isang batang multo na tila hindi matahimik. Naisip ko ang mga sabi-sabi tungkol sa bahay na ito, na may batang namatay di umano dito ilang dekada na ang nakalipas. Ang batang iyon ba si Thomas? At bakit siya naghihintay? Sa kabila ng takot, naisip kong maaaring may dahilan kung bakit siya nagpapakita. Baka may nais siyang sabihin o iparating. Ano ang kailangan mo? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang nanginginig kong tinig. Sa halip na sagot, biglang bumukas ang pinto ng aparador. Unti-unting sumilip ang laman nito at nakita ko ang mga lumang laruan, mga manika at bola na parang binalot ng isang malungkot na alaala. Doon, sa pinakailalim, may isang lumang litrato. Isang batang lalaki na may hawak na tren, nakangiti sa tabi ng isa pang bata na hindi ko maaninag ang muka. Pinulot ko ang litrato at sa paghawak ko rito, bigla kong naramdaman ang isang bigat sa aking dibdib. Isang kirot na tila hindi akin. Siya ang kaibigan ko, sabi uli ng tinig. Ngunit iniwan niya ako. Hindi ko alam kung paano ako aaliw sa isang multo, pero alam kong kailangan kong subukan. Maaari ba kitang tulungan? Tanong ko, umaasang maririnig niya ang aking sinseridad. Muli, ang tren ay gumalaw, ngunit ngayon ay patungo sa isang sulok ng silid. Sumunod ako, dala ang litrato at ang kagustuhang maunawaan ang kanyang kwento. Sa sulok, isang maliit na kahon ang nakatago sa ilalim ng mga lumang kahoy na tabla. Binuksan ko ito at tumambad sa akin ang isang koleksyon ng mga lumang sulat at isang lumang diary. Habang binabasa ko ang mga pahina, nalaman ko ang kwento ng pagkakaibigan ni na Tomas at ng kanyang kaibigan na si Leo. Magkababata sila, ngunit isang araw, umalis si Leo kasama ang kanyang pamilya at iniwan si Tomas. Mula noon, hindi na nakauwi si Leo at ang pag-asang bumalik siya ang tanging bumubuhay kay Tomas. Ngunit ang pag-asang iyon ay naglaho nang siya'y magkasakit at pumanaw. Habang binabalikan ko ang mga pahina ng diary, isang piraso ng papel ang nahulog. Isa itong liham na tila hindi na ipadala kay Leo. Miss na kita kaibigan, sana'y bumalik ka na, ang nakasulat. Sa pagbasa ko nito, naramdaman kong lumalambot ang hangin sa paligid. Ang malamig na presensya ay tila unti-unting naglaho, ngunit bago ito tuluyang mawala,
Muli kong narinig ang tinig ni Tomas. Ngayon ay mas kalmado. Salamat, ang kanyang wika, sa pag-unawa. Ngunit bago pa man ako makapagpahinga, narinig ko ang isang tunog mula sa ibaba ng bahay, isang ingay ng pagbagsak ng isang mabigat na bagay. Bigla akong kinutuban na may iba pang misteryo ang bahay na ito at hindi pa tapos ang aking pakikipagsapalaran dito. Ngunit sa pagkakataong ito, alam kong hindi na ako nag-iisa. Noong araw na iyon, bumalik ako sa lumang bahay kung saan ako madalas naglilinis. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maalis sa isip ko ang mga pangyayaring hindi maipaliwanag na naganap sa silid na yon. Ang mga laruan na gumagalaw mag-isa, mga aninong naglalaro sa dingding, at ang malamig na hangin na tila bagay may nanunuot sa aking kaluluwa tuwing naroroon ako. Ngunit may isang bagay na nag-udyok sa akin na bumalik. Marahil ay ang kuryosidad o ang hindi matanggap na takot na bumabalot sa akin. Sa aking pagpasok, bumungad sa akin ang silid na tila hindi nag-alaw mula noong huli akong naroon. Ang mga laruan ay nakakalat pa rin sa sahig at ang mga kurtina'y bahagyang nakasara. Hinahayaan ang kaunting sinag ng araw na magbigay liwanag sa silid. Habang ako'y naglilinis, napansin kong may isang manika sa ibabaw ng aparador na hindi ko pa nakikita noon. Ang manikang ito'y kakaiba. May mga matang tila ba'y sumusunod sa akin kahit saan ako magpunta. Sinubukan kong iwasan ang titig nito, ngunit palagi itong naroroon, parang nagmamasid. Pinilit kong ihakbang ang aking mga paa palapit sa aparador upang ilagay ito sa kahon ng mga laruan. Ngunit tila ba may pumipigil sa akin na gawin iyon. Bigla na lamang akong nakarinig ng pagtawa. Isang batang tawa na puno ng kasayahan, ngunit may halong kalungkutan. Napalingon ako, ngunit wala akong ibang nakita, kundi ang mga laruan. Ngunit sa kabila ng aking pagtingin, parang nararamdaman kong may mga matang nakatingin sa akin, nagmamasid sa bawat galaw ko. Kinilabutan ako, ngunit hindi ko magawang umalis. Parang may puwersang nagsasabi sa akin na manatili. Habang ako'y naglilinis, nagpatuloy ang pagtawa. Nagsimula itong maging mas malakas habang lumalapit ako sa manika. Tila ba ang tawa ay nagmumula sa kanya. Hindi ito totoo. Bulong ko sa sarili. Pilit na pinapakalma ang aking sarili. Ngunit ang pagtawa ay nagpatuloy. Ngayon ay may kasamang mga bulong na hindi ko maintindihan. Parang may humaplos sa aking balikat. Malamig ang pakiramdam nito. Dahilan upang ako'y mapalingon muli. Ngunit walang tao. Sa halip nakita ko ang manika, ngayon ay nasa ibang posisyon, nakatingin diretso sa akin. Ang mga labi nito ay nakangiti na. Bagay na hindi ko napansin kanina. Pilit kong sinuway ang takot at sinubukang iabot ang manika. Ngunit sa paghawak ko sa kanya, parang may naglaro sa aking isipan, mga larawan ng isang batang nagtatakbo sa hardin. Masayang naglalaro kasama ang isang babae. Marahil ay ang kanyang ina. Ngunit bigla itong nag-iba. Naging madilim ang paligid. At ang bata'y nag-iisa na lamang. Umiiyak sa isang sulok habang may anino sa likod niya. Nang bumalik ako sa kasalukuyan, naramdaman ko ang bigat ng mga larawan sa aking isipan. Ano ba ang nangyari sa batang yon? Bakit siya umiiyak? Ang mga tanong ay nagpatuloy sa aking isip habang hawak ko pa rin ang manika. Sa puntong iyon, naramdaman kong kailangan kong malaman ang katotohanan. Dinala ko ang manika sa gitna ng silid at umupo sa sahig. Pilit na inaalala ang mga nakita ko. Nagsimula akong magtanong, parang baliw na kinakausap ang laruan. Ano ang gusto mong sabihin? Ano ang nangyari dito? Isang malamig na hangin ang dumampi sa aking mukha. At ang boses ng batang lalaki ay muling narinig. Ngayon ay malinaw na, tulungan mo ako. Ang boses ay puno ng pagmamakaawa. Bigla kong naramdaman ang bigat sa aking dibdib.
Parang may pumipigil sa aking paghinga. Ang manika ay nahulog mula sa aking mga kamay at gumulong papalayo. Sa likod nito, sa dingding, unti-unting nagpakita ang mga letra. Tila isinulat gamit ang maliit na kamay. Hanapin mo ang lihim sa ilalim ng hagdan. Chip. Nang bumalik ako sa aking sarili, naramdaman ko ang takot na bumalot sa akin. Ngunit may halong determinasyon. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Ano ang lihim sa ilalim ng hagdan na ito? At paano ito makakatulong sa batang multo na nagmamakaawa sa akin? Habang lumalabas ako ng silid, ang mga tunog ng pagtawa at iyak ay nagsimulang maglaho, ngunit ang mensahe ay nananatili sa aking isipan. Ito na marahil ang simula ng mas malalim na misteryo na kailangan kong tuklasin. Sa aking pag-alis, naramdaman kong ang mga mata mula sa manika ay nakasunod pa rin sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako natatakot. Sa halip, puno ako ng determinasyon na alamin kung ano ang tunay na nangyari sa batang iyon at paano ko siya matutulungan. Ngunit sa likod ng aking isipan, naroon ang isang katanungan na bumabagabag sa akin. Ano ang magiging kapalit ng aking pag-usisa? Nang araw na iyon, bumalik ako sa silid na matagal nang hindi ko pinapasok. Sa bawat hakbang ko papasok, tila may bumubulong na malamig na hangin na dumadampi sa aking balat. Ang silid na ito ay dating pag-aari ng batang nagngangalang Tomas, ayon sa mga kwento ng mga matatanda. Sabi nila, si Tomas ay maligalig, ngunit may angking kabaitan. Sa kasamaang palad, maagang kinuha ng tadhana ang kanyang buhay. Habang pinagmamasdan ko ang mga alikabok na bumabalot sa mga lumang muebles, napansin ko ang isang laruan na nakatayo sa sulok ng silid. Isang maliit na tren na yari sa kahoy. May mga ukit na tila nililok ng mga kamay ng isang bata. Hindi ko maalala kung paano ito napunta roon. Ang kakaiba, tila bago ito kumpara sa mga lumang kasangkapan sa paligid. Sinimulan kong linisin ang paligid at habang pinupunasan ko ang alikabok sa mga istante, narinig ko ang mahina at tila pamilyar na tunog ng tren na umaandar. Tumigil ako sa aking ginagawa at lumingon. Ang tren ay gumagalaw sa sahig, dahan-dahang umuusad sa isang tuwid na linya. Imposible, bulong ko sa sarili ko, habang ang kabog ng aking dibdib ay unti-unting bumilis. Lumapit ako sa tren, at nang hawakan ko ito, bigla itong huminto. Pinagmasdan ko ito ng mabuti, hinahanap ang anumang palatandaan ng mekanismo o baterya, ngunit wala akong nakita. Nagpatuloy ako sa paglilinis, ngunit hindi mawala sa isip ko ang pangyayaring iyon. Kinagabihan, habang nakahiga ako sa kama, narinig kong muli ang tunog ng tren. Tila mas malakas ito ngayon, parang nasa tabi ko lang. Agad akong bumangon at bumalik sa silid ni Thomas. Ang tren ay muling gumagalaw, paikot-ikot sa sahig. Sa tabi nito, may mga bakas ng maliliit na paa na tila basa, na humahantong sa isang sulok ng silid. Sinundan ko ang mga bakas na iyon at nakita kong humantong ito sa isang lumang aparador. Dahan-dahan kong binuksan ito at sa loob, nakita ko ang mga lumang laruan ni Tomas. May mga trumpo, bola, at mga manika na gawa sa tela. Ngunit ang higit na nakakagulat ay ang maliit na litrato ni Tomas na nakalagay sa isang lumang frame. Nakatitig siya sa akin, na may ngiti sa kanyang mga labi. Biglang lumamig ang paligid at naramdaman kong may presensya sa likuran ko. Hindi ako makagalaw sa takot. Isang malamig na hangin ang dumaan at narinig ko ang boses ng isang bata. "Ibalik mo ang tren ko," sabi nito, puno ng lungkot at pagmamakaawa. Tumalikod ako, ngunit wala akong nakita. Sa halip, ang tren ay muling umandar, patungo sa akin. Napaatras ako at natumba, ngunit pilit kong inabot ang tren at ibinalik ito sa aparador. Nang maibalik ko ito, biglang humupa ang lamig at nawala ang mga bakas ng paa sa sahig. Naiwan akong nakaupo sa sahig,
Humihingal, hindi makapaniwala sa mga nangyari. Ang isip ko ay puno ng mga tanong. Sino ba talaga si Thomas? At bakit ang laruan niyang tren ay tila buhay? Lumipas ang ilang araw na hindi ko na binuksan ang silid na iyon. Ngunit isang gabi, habang ako'y nasa kusina, narinig ko ang tunog ng tren mula sa itaas. Sa pagkakataong ito, mas malakas at mas mabilis ang tunog. Agad akong umakyat at sa pagbukas ko ng pinto ng silid, bumungad sa akin ang tren na umiikot-ikot sa gitna. Ngunit hindi lang iyon. Sa isang gilid, nakita ko ang anino ng isang batang lalaki. Nakatayo siya, nakatingin sa akin, hawak-hawak ang isang manika. Salamat, bulong ng bata, bago ito unti-unting naglaho, kasabay ng pagpatigil ng tren. Nanatili akong nakatayo roon, hindi makagalaw. Hindi ko alam kung kaninong boses ang narinig ko, pero alam kong hindi iyon ang huli kong pagkikita kay Tomas. Pagkatapos ng gabing iyon, napansin kong wala na ang tren sa silid. Para bang nagpasalamat si Tomas at nagdesisyon ng umalis. Pero may isang bahagi ng akin ang nagsasabing, baka bumalik siya, lalo na kung may iba pa siyang gustong ipahiwatig. Hindi ko pa rin alam ang buong kwento ni Tomas at ng kanyang tren. Pero sigurado akong hindi iyon ang huling kabanata. Sa kabila ng lahat, ang mga sagot ay tila nagtatago pa rin sa bawat sulok ng lumang bahay na ito. At doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, naiwan akong nag-iisip kung ano ang susunod na mangyayari. Nang pumasok ako sa silid, naramdaman ko agad ang lamig na tila dumadaloy mula sa sahig patungo sa aking gulugod. Parang may mga matang nakatingin, ngunit alam kong wala akong ibang kasama kundi ang mga laruan na nakahilera sa istante. Ang mga mata ng mga manika, lalo na ang lumang teddy bear, ay tila may buhay. Nakatingin sa akin, sinusundan ang bawat kilos ko. Magsisimula sana akong magwalis nang biglang bumukas ang bintana sa kaliwang bahagi ng silid. Nagsimulang sumayaw ang mga kurtina sa hangin, ngunit higit pa roon, ang mga alingawngaw ng mga batang tawa ay nagsimulang magpalutang-lutang sa paligid. Nakatingin ako sa paligid, sinusubukang humanap ng pinagmumulan ng tunog, ngunit wala akong makita. Alam kong nandyan ka, bulong ko, kahit walang katiyakan kung sino o ano ang kausap ko. Kasabay ng aking mga salita, ang maliit na kotse-kotsehan na gawa sa kahoy ay biglang umandar sa sahig. Naglalakbay mula sa isang sulok ng kwarto, patungo sa gitna. Hindi ko maiwasang umatras. Ang puso ko'y kumakabog habang pinagmamasdan ko ang hindi maipaliwanag na pangyayari. Anong gusto mo? Tanong ko. Ngunit wala pa ring sagot. Tanging mga kaluskos ng mga laruan ang naririnig. Napaupo ako sa gilid ng kama. Iniisip kung paano ko bibigyang katwiran ang mga nangyayari. Ang kwento tungkol sa batang lalaki na minsang nanirahan dito ay matagal nang naglaho sa isip ko. Ngunit ngayon, tila ba siya ay naririto, naglalaro pa rin sa kanyang silid. Habang nag-iisip, napansin ko ang isang maliit na journal sa ilalim ng kama. Inabot ko ito at binuksan. Ang mga pahina nito ay puno ng mga guhit ng isang batang may talento sa sining. May mga larawan ng pamilya, mga puno, at hindi maikakailang mga larawan ng mga laruan sa kwarto. Ang parehong mga laruan na gumagalaw ngayon sa aking harapan. Isang pahina ang pumukaw ng aking pansin. Isang guhit ng isang batang lalaki na may hawak na teddy bear, na may nakasulat na, "Aking kaibigan, huwag mo akong iiwan." Kakaibang lungkot ang bumalot sa akin at naisip ko na marahil ang multo ng batang ito ay nangangailangan lamang ng isang kaibigan. Tumayo ako at lumapit sa teddy bear na nakalagay sa estante. "Kaibigan mo ba siya?" Tanong ko sa hangin. Hawak ang laruan na tila ba ito'y buhay. Biglang naramdaman ko ang malamig na hangin na tila may yumakap sa akin.
Isang hindi nakikitang presensya ang naroon at sa mga sandaling iyon, naramdaman kong hindi na ako nag-iisa. Ngunit bago ko pa man masanay ang aking sarili sa ideya ng pagkakaibigan sa isang multo, isang malakas na kalabog mula sa itaas na palapag ang bumasag sa katahimikan. Ang ingay ay tila ba may bumagsak o may nagtatakbuhan. Agad akong tumayo, nagdadalawang isip kung susuriin ko ba ang pinagmulan ng ingay. May iba pa bang naririto? Bulong ko, umaasang may sagot na maririnig. Ngunit sa halip na sagot, isa pang kalabog ang sumunod. Mas malakas at mas malapit, parang nanggagaling na ito sa hagdanan. Hindi ko alam kung ano ang aking haharapin, ngunit alam kong kailangan kong alamin. Kinuha ko ang flashlight mula sa aking bulsa at dahan-dahang lumabas ng kwarto. Ang ilaw nito ay nagbigay liwanag sa madilim na pasilyo. Ngunit tila ba ang dilim ay mas makapal kaysa dati. Habang papalapit ako sa hagdanan, narinig ko ang mahinang iyak ng isang bata. Isang tunog na puno ng hinagpis. Napahinto ako, nagdadalawang isip kung itutuloy ko pa ang aking paglalakbay. Ngunit ang kuryosidad at ang kakaibang pakiramdam ng tungkulin ay nagtulak sa akin na magpatuloy. Nang marating ko ang hagdanan, nakita ko ang anino ng isang batang lalaki sa itaas na palapag. Ang kanyang anyo ay pamilyar, parang siya ang batang nasa guhit sa journal. Ngunit bago pa man ako makapagsalita o makalapit, bigla siyang nawala, parang bula na naglaho sa hangin. Sa gitna ng aking pagkagulat, naramdaman ko ang isang kamay na humawak sa aking balikat. Napalingon ako, ngunit wala akong nakita. Ang lamig ng kamay ay tila nagbabala sa akin, ngunit sa halip na takot, ang naramdaman ko ay isang matinding pagnanasa na alamin ang katotohanan. Bumalik ako sa kwarto at isinara ang pinto, humihingal at nag-iisip. Ang mga laruan ay tahimik na muli, tila ba naghihintay. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari, pero may kutob ako na ang mga susunod kong hakbang ay magdadala sa akin sa isang katotohanan na hindi ko inaasahan. At sa dilim ng silid, isang boses ang pabulong na nagsalita. Tulungan mo ako. Sa pagpasok ko sa silid, dala-dala ang aking mga gamit panglinis. Naramdaman ko agad ang kakaibang lamig na bumalot sa paligid. Ang mga bintana ay mahigpit na nakasara, ngunit tila may malamig na hangin na umiihip mula sa kung saan. Ang dating silid ng bata ay puno ng mga alaalang naiwan. Ang mga lumang laruan ay nakakalat sa sahig, at ang mga dingding ay may mga kupas na larawan ng isang batang nakangiti. Pansamantala akong tumigil at tinignan ang mga laruan. Isa sa mga ito ang agad na pumukaw ng aking pansin. Isang maliit na tren na yari sa kahoy. Sa pagkakaalam ko, ito ang paborito ng batang dating nakatira rito ayon sa mga kwento ng mga kapitbahay. Ngunit may isang bagay na tila hindi tama sa laruan. Sa bawat paggalaw ko, parang sumusunod ang tren sa akin ng kanyang mga mata, kahit na wala naman itong mga mata. Naisip ko na baka dala lamang ito ng pagod o ng aking imahinasyon. Habang ako'y naglilinis, naririnig ko ang mahihinang tunog ng pag-ikot ng mga gulong ng tren na tila gumagalaw ng kusa. Sinubukan kong huwag pansinin ito, ngunit ang tunog ay lalong lumalakas sa bawat minutong lumilipas. Hanggang sa hindi ko na matiis, binitawan ko ang aking walis at lumapit sa tren. Hindi ka dapat gumagalaw mag-isa, bulong ko sa sarili ko, habang marahan kong itinaas ang laruan. Ngunit sa sandaling hawak ko ito, isang malamig na simoy ang dumaan sa aking likuran, at naramdaman ko ang tila presensya ng iba sa silid. Kasama mo ako, may mahinang boses na bumulong mula sa likuran ko. Napakabilis kong lumingon, ngunit wala akong nakita, kundi ang mga anino ng mga laruan na tila gumagalaw sa ilalim ng kumukutitap na liwanag ng lumang ilaw sa kisame. Kinilabutan ako
Ngunit pinilit kong kumalma. Isa lamang itong bahay na luma na at maraming alikabok. Pagpapalakas loob ko sa sarili. Ngunit nang akmang ilalapag ko na muli ang tren, bigla nitong pinatakbo ang sarili mula sa aking mga kamay. Bumagsak ito sa sahig, ngunit hindi tumigil sa pag-andar. Umandar ito papunta sa dulo ng silid at huminto sa harapan ng isang maliit na aparador. Ang pinto nito ay bahagyang nakabukas at tila may anyo ng isang maliit na kamay na gumagalaw mula sa loob. Nagdalawang isip ako, ngunit ang kuryosidad ay nanaig. Dahan-dahan akong lumapit at binuksan ng tuluyan ang aparador. Sa loob nakita ko ang isang lumang diary na may pangalan ng bata na nakaukit sa takip. Ang diary na ito ay mukhang hindi pa nabubuksan sa napakahabang panahon. Hindi ko mapigilan ang magtaka kung ano ang laman nito at kung bakit tila ito ang tinuturo ng tren. Habang binubuklat ko ang mga pahina, unti-unti kong nabasa ang mga pahina ng kwento ng bata. Ang mga pahina ay puno ng masayang alaala ng kanyang paglalaro sa silid na iyon. Ngunit habang patuloy ang pagbabasa, naging madilim ang kwento. Ang bata ay nagsimulang magsalaysay ng tungkol sa kanyang kaibigan na nakatira sa aparador, isang kaibigang hindi nakikita ng iba, isang kaibigang gustong-gusto niyang makipaglaro sa kanya. Ngunit ang mga huling pahina ay puno ng takot. Nagsimula siyang magsalaysay ng mga bangungot, ng mga tunog sa gabi na hindi niya maipaliwanag. Hanggang sa dumating ang araw na ang batang iyon ay biglaang nagkasakit at hindi na bumangon pa. Natapos ang diary sa mga salitang, "Huwag mong hayaang makawala siya." Bago ko pa man maisara ang diary, naramdaman ko ang pagbigat ng hangin sa paligid. Ang mga laruan sa sahig ay unti-unting gumalaw, na tila may buhay na tumutulak sa kanila. At sa isang iglap, ang mga laruan ay bumuo ng isang bilog sa gitna ng silid. At ang tren ay muling umandar, paikot-ikot sa bilog. At doon ko siya nakita. Ang batang lalaki na kanina ay nasa mga larawan lamang. Nakatingin siya sa akin, may lungkot at pagmamakaawa sa kanyang mga mata. "Tulungan mo ako," ang sabi niya sa isang tinig na puno ng takot at pag-asa. Ngunit bago ko pa man maabot ang kamay niya, isang pwersang hindi nakikita ang humila pabalik sa kanya sa loob ng aparador. Ang pinto ay biglang sumara ng malakas at naiwang nag-iisa akong nanginginig sa gitna ng silid. Ang tanging naiwan ay ang diary sa aking mga kamay at ang malamig na pakiramdam ng isang lihim na hindi pa tapos. Sa likod ng pinto ng aparador, narinig ko muli ang boses ng bata, "Huwag mong hayaang makawala siya." Ngunit sino nga ba ang kailangang makawala? Sa isip ko, alam kong hindi ko dapat buksan ang aparador. Ngunit ang aking kalooban ay nagsasabing, hindi pa tapos ang kwento. Sa susunod na pagkakataon, kailangan kong malaman kung ano ang tunay na nangyayari dito. Ngunit paano ko haharapin ang isang bagay na hindi ko nakikita